Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Heto na, napahiya itong si Congressman Abante. Itong vlog na ito, ipapakita ko sa inyo itong video ni Congressman Abante na hinamon niya itong si Baste Duterte. Na dapat raw kausapin mo yung congressman mong kapatid patungkol dyan sa flood control projects. Eto na naman sila. Ang kanilang mga, instead na unahin muna nila ang kanilang mga kasamahan dyan sa Kongreso na gumagawa ng kabulastugan na flood control projects sa sobrang laking korupsyon na nangyari na gusto ngayong paimbestigahan ng presidente, inuuna pa nila itong mga Duterte na naman, itong si Abante. Di ko maintindihan bakit ang laki ng galit nila dito sa mga Duterte na naman, ang mga anak ni former President Duterte. Ang kanyang mga kasamahan ang gumagawa ng kabulastugan dyan sa korupsyon sa flood control, idinadamay pa itong mga Duterte na matino na nagtatrabaho dito sa kanilang distrito. Okay? Ang unang video na ipapakita ko sa inyo ay itong paghahamon ni Abante. At pangalawa na ipapakita ko sa inyo ay itong mga dokumento na sinampal itong si Abante ng dokumento ng flood control ni Congressman Pulong at siya po'y napahiya dito. Ayan, maglatagan tayo ng ebidensya, maglatagan tayo ng dokumento, maglatagan tayo ng ebidensya ng mga pictures na sobrang matibay at makakapal ang mga simento ng flood control projects ng City of Davao and ang Distritong Davao. Okay? At babasahin natin ang sagot, ang resback nitong si Congressman Paulo Duterte laban dito kay Abante kung paano niya pinahiya itong si Congressman Abante. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So ito, unahin muna natin itong kay video ni Abante. Ito yung hamon niya. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha? Instead na, ito si Abante, instead Abante na ang mga kasamahan mo dyan sa Kongreso, ang tatanungin mo, no? Patungkol po sa mga natuklasan. Ayan inilatag ni Bongbong Marcos ang mga contractors. Obvious naman kung sino ang nakalink na mga congressman doon sa inilatag ni Bongbong Marcos. Why don't you ask them? Bakit si Congressman Pulong pa ang tinatanong mo? Bakit si Baste ang itinitira mo? 'Di ba? Sobra pong nakakahiya ka. In the first place, sabi nga ni Kong Pulong, tanungin nyo muna yung sarili nyo. Ipaliwanag mo muna ang sarili mo. Bakit ka nakaupo dyan? Totoo. Bakit ka nakaupo dyan? Kasi hindi ka man nanalo sa distrito mo Nanalo ka lang kasi na-disqualify yung kalaban mo. Diba? So, ito ang isang kapalpakan niya. Magtanong ka muna. Bago nyo tanungin ang mga Duterte, tanungin nyo muna yung nagkaroon ng issue. Itong mga Duterte walang issue
Pero mamaya, mapahiya ka ngayon. Mapapahiya ka mamaya. Tingnan natin. Ni Congressman Pulong, nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father. Hinamon niya ha. Noong congressman si Kong Pulong sa 2020 to 2022, hinamon niya magkano raw ang nakulimbat na pera ni Congressman Pulong. Para mo na yung sinabi na magkano ang perang nakuha mo. 'Di ba? So, nagtanong siya ngayon. Your wish is your command. Ipapakita natin yan mamaya yung tanong mo. Magkano po nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. So, nagtanong si Abante ha. And sa tingin ko, in my opinion, ano kasi sila natataranta na kasi ang kanyang mga kasamahan dyan sa Kongreso na pumotok itong malaking issue na sila ngayon ay unti-unti nang inimbestigahan sa Senado. So ngayon, idadamay na naman nila ang mga Duterte. Idadamay nila kasi duda ako rito, unti-unti nilang idadamay ang mga Duterte dito kasi malapit na ang 2028 election. Siraan na naman ang siraan. Ako, hindi imposible na one of these days, ipapatawag na naman nila si Kong Paulo Duterte na gawa na naman nila ng paraan ito na nangungurakot ito sa flood control dyan sa Davao. Hindi imposible yan. Kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao, kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, alam niyo, oo nga, inamin man yan nila na bumaha sa Davao, pero hindi kagaya ng Maynila. Unahin mo muna yung lugar nyo, Abante. Kasi ang Davao, ipagbaha, after 1 hour o 2 hours, wala na ang baha. Sa Maynila, hanggang ngayon, baha pa rin. Umuulan, bumabaha, aabot pa ng 1 buwan, tapos saka mawala yung baha. Normal ba yun? Mag-1 buwan na, Mag-1 buwan na. Yung baha dyan, nandyan pa rin. Tanungin nyo muna ang sarili ninyo. Ang Davao, normal lang babaha lang yan na 1 to 2 hours, 3 hours. Tapos wala na. Meaning to say, ang drainage nila, matino. Bigyan mo lang ng panahon ang tubig na madrain siya lahat. Yung sa inyo, mag-1 buwan na, baha pa rin. So, anong nangyari? patanayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. So if the idea there is bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned Very concerned kayo sa Davao. I-concern mo muna yung mga sarili ninyo. Unahin nyo muna yung mga baha dyan sa Maynila. Unahin nyo muna yung mga talking about baha hiyang-hiya naman ang mga taga Davao sa inyo. Unahin nyo muna yung mga inireklamo ni Bongbong Marcos dyan sa Bulacan. Unahin nyo muna. Kasi ni isang congressman hindi man lang nagpakita ng dokumento. Bakit naunahan pa kayo ni Kong Pulong? Mamaya ipapakita ko sa inyo Hinamo nila si Kong Pulong na tinanong na saan napunta ang pera ng flood control. Sinampal sila ni Pulong. Ipinakita. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Si Kong Pulong pa ang unang nagpakita nito Ni isang congressman dyan na sangkot dito sa mga contractors na ito, wala. Walang naipakita. Nakakahiya kayo. Bakit si Kong Pulong na walang issue ang tinitira mo nyo? Ang pinagtripan ninyo? the districts already at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually... They are questioning Pulong.
Ganito po ang bansang ito nakakahiya. Ang tunay na problema, hindi nila binigyan pansin. Doon sila sa mga... Yan ang hindi ko maintindihan nitong administrasyon ni Marcos. Yung mga matitino na mga congressman, yun pa yung kinu-question nila. Pero yung tunay na may kasalanan na nangungurap sa bayan ng Pilipinas, walang ginagawa. Si Bongbong Marcos, mga contractors lamang ang kanyang inilatag na mga pangalan. Hindi nga siya makapangalan ng isang kongresista. Kung totoo ka, Bongbong Marcos na may malasakit sa taong bayan, ilatag mo ang mga pangalan ng mga kongresista at tanggalin mo kaagad. Tanggalin mo kaagad. Yan ang tunay na may malasakit sa taong bayan. Bakit pa? Kasi kaibigan mo. Baka ang mga sangkot dyan, kaibigan mo. Si Zaldico na tinatanong ngayon ng taong bayan, nasaan na? Hindi na mahanap-hanap. Hindi na ma-interview. Sangkot siya sa mga sa isa sa mga contractors doon nung may nailing sa kanya. Dapat niyang hindi tayo nagbibintang sa niya. Ang mga senador, ilan na mga government officials nagtatanong, mga media nagtatanong, anong ginawa ni Zaldico dito sa budget na ito? Tinatanong. Tapos ngayon, si Congressman Paulo ang uunahin ninyo? Utot nyo. Di ba? Implemented well, or was it subject to the same concerns that we have today? Na-understand namin na tinatanong nyo ngayon si Kong Paulo. Mamaya, isasampal ko sa inyo yung dokumento. In different areas, which is ghosted projects or Are you sure na ghost project? Kasi isasampal ko at ipapakain ko sa iyo mamaya ang dokumento. substandard projects. Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, Akala nila siguro ito mga taong ito siya. Kalimutan ko tong pangalan nitong taong ito, nasibak. I think nasibak ito sa panahon ni Duterte. At itong si Abante, akala nila siguro kurakot itong si Paulo, no? Yun, ano ko yan analysis ko lang yan baka akala ninyo corrupt si Kong Paulo. Mamaya ipapakita ko sa inyong ebidensya. si Congressman Pulong naman po has been in Congress. I think this is his third term Di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district. And Di ba? Ang kakapal ng muka. Inuna pa nila si Kong Pulong na matino na nagtatrabaho. Why don't you ask Zaldico? Tanungin nyo rin si Zaldico, bakit hindi nyo magawa-gawa dyan? Bakit yung mga Duterte talaga ang trip nyo? Yung mga tanong mong yan, sige nga, tanungin nyo si Zaldico. Hinahamon ko kayo. Takot kayo kasi kasamahan ninyo. Si Zaldico ngayon ang tinatanong, hinahanap ng media. Bakit nyo hindi matanong-tanong? had these projects actually been very successful? Tanong sila Tinanong nila si Kong Paulo, ito. Dahil dyan, hindi lumampas ng 24 hours, ipinakita kaagad. Ayan. Ipinakita ito ng opisina opisina ni Congressman Paulo Duterte. Walang 24 hours, ipinakita na. Anong nakalagay dito? Davao, kasi nakatagilid Davao City Projects 2020 to 2022. Panahon ito ng kanyang tatay na si former President Duterte. Tingnan nyo ang dokumento, ang kapal-kapal. Sa iisang proyekto lang yan, pinakita yan Duda ako lang sa isang proyekto lang yan na flood control.
Sabi dito, ano sabi dito? Office of the Congressman, Congressional District. Okay? Pinakita na kagad ni Paulo, ha? Mapapahiya kayo ngayon dito. Ito. Ano yan? Lakihan natin para makita sa mata ni Abante. Ano yan? Sige nga. Pakita natin. Lakihan natin. Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, DPWH, Davao City District Engineering Office. Ayan, Project ID, may number. Name of the project, construction of Esplanade at Davao River, right bank, Bolton Bridge, downstream section, Davao City. Ang kontrata nito is 71,796,000. Revised contract amount completed. Status completed. Ayan, tingnan nyo. Nakakita ka ba ng flood control na ganyan? May mga disenyo pang mga plants. Ayan, pahiya ka ngayon dito, Abante. Ikaw tanga ka. Ayan, website of the DPWH gov.ph. Ayan. Ma-access mo pa sa website. Meron pa. Baka akala niyo ito lang ang proyekto, ha. Ayan. Sobrang kapal ng bakal. Ano ito? Merong project ID. Ang pangalan ng project, construction of revetment along Matina River, Matina Pangi Bridge, bridge number 1 upstream, Matinga Pangi section, left bank, Davao City. Ayan, very accurate and detalyado. Magkano ang contract na ito? At 85,306,000. Tingnan nyo. Hindi bilyones, ha? Hindi kagaya sa inyo, bilyon-bilyon, pero walang bakal. Yung mga proyekto ninyo, mga congressman dyan, iba, bilyon-bilyon yung proyekto ninyo. 1 billion per kilometer. Walang bakal. Ito, tingnan nyo. Completed na yan, ha? Tingnan nyo gaano kakapal. May fence pa. May fence pa. Milyones lang ito na budget, pero ganyan po ang magawa kapag hindi corrupt ang isang government officials. Tingnan nyo. Humupa ba? Nasira ba? Wala. Kaya Duterte ang iboto ninyo para may ganito tayo. Ayaw nyo kasing maniwala eh. Ayan, baka akala nyo, website, You can always, akala ninyo fake news tayo? Tingnan nyo ang website. Ano kayo ngayon, Abante? Pahiya ka ngayon. Nagtatanong ka ngayon, heto na yung sagot mo. Heto pa, grabe. Tingnan nyo yan, Sobrang kapal. Sobrang kapal. Name of the project, construction of seawall at NHA Bangkal. Relocation, Davao City. Magkano? 96,500,000. Tingnan nyo. Ang layo niyan, ha? Hindi man yan pwedeng picturean sa hanggang doon. Ang kakapal ng proyekto na yan. Tingnan nyo. May fence pa. May mga ginawa pa silang bricks. Big bricks. Na para hindi para mag-neutralize yung tubig. Alam ko yung purpose niyan, yung mga bricks, big bricks of bold cement. Ayan, sobrang kapal. Ayan, ang dami yan. Mataas yan. Ginamit ng mahusay kaya nagkaganyan. Di ba? Matibay. Pero sa inyo, walang bakal. Tingnan nyo. Ganyan po ang flood control.
Yan ang tunay na flood control. Basahin natin. Sige. Name of the project. Construction of revetment along Talomo River, Santa 3 plus 455 to Santa 3 plus 542. So meaning sobrang malawak po ito ha, Davao City. Magkano po? 39 million 39 million lang yan ha. Hindi nga umabot ng half a billion. Hindi ba yan mapicturean ng nilapitan yan? Sobrang taas from 455 to 542. Ayan. Partida pa yan. Ano pa yan ha? 2024 na ito. So ano pang gusto nyo? Ayan ang tibay. Bumaha pa yan Hindi humupa. Hindi kagaya lang sa inyo. Walang bakal. Meron pa. Ayan. Tingnan nyo gaano kakapal ang simento. Yung nakita ni Bongbong Marcos, 3 inches. Yung standard, yung requirement is 13 inches. 12. Yung nakita ni Bongbong Marcos na angry raw siya is 3 inches. Yung standard raw is 12. 12 inches ang standard. So 1 foot. Ito, ilang foot yan? Sobrang kapal Yan ang flood control projects. Yan ang nagpapatunay na hindi kurakot. Ayan tingnan nyo. Gaano kakapal ang flood control ni Congressman Paulo Duterte. Ayan Magkano? 28 million lang. Hindi billions ito 28 million 420,000. Construction of flood mitigation structure along Matina River outfall section Boss Bank, Davao City. Pahiya kayo ngayon dito. Tingnan nyo gaano kakapal. 28 million lang yan. Yang 28 million lang yan sa ibang kongreso? Wala. Sa ano lang yan? Sa bulsa lang lina yan. Ay nako. Nasaan na ang 1 billion per kilometer ninyo dyan? Na walang bakal. Naku po. Kaya sabi ko sa inyo, Duterte lang talaga ang makapagbago dito sa Pilipinas natin Ayan abante. Anong say mo dito? Siguro naman mapapahiya ka dito, abante Kaya ikaw, abante, mag-ingat ka kasi sa mga hamon mo. Okay? Mag-ingat ka kasi sa hamon mo kasi madidisgrasya tayo na yung hamon nyo. Ngayon, abante, ipakita natin yung sa inyo. Hinahamon ka namin, abante Ipakita mo rin ang mga flood control projects ninyo sa distrito ninyo. Sige, hinahamon kita. Kasi nakikialam ka sa Davao Instead na ang pakialaman mo, yung distrito mo. Sige, hinahamon kita. Ikukumpara natin yung flood control projects ng distrito mo compare dito sa Davao. Sige nga. Sige. Tingnan natin kung ikaw, abante, makapakita ka ba ng dokumento kagaya nitong si Congressman Paulo Duterte. Heto yung resback ni Kong Paulo. Okay? Ito yung sinabi niya. Kasi kung gusto niyo yung pahiyaanay, sige, magpahiyaanay na tayo. Davao News ito. Okay? Representative Paulo Duterte to Congressman Abante. Stop dragging my brother. Explain your own questionable seat in Congress. Tama nga naman. Nakapagtataka bakit ikaw ang congressman dyan? Hindi ka ba nahiya na congressman ka lang kasi na-disqualified yung kalaban mo? Pero ang tunay na binoto ng taong bayan sa distrito ninyo ay yung isa mong kalaban? Di ba? Nakakahiya yan. Tapos ang ingay-ingay mo pa.
Daldal mo. Akala mo nanalo ka ng marami sa distrito? Ito sa Davao City. First District Representative Paulo Duterte lashed out at Manila lawmaker Representative Benny Abante after the latter challenged Mayor Sebastian Basti Duterte over alleged irregularities in Davao flood control projects, saying the attack was misplaced and baseless. Kasi hinahamon nyo. Hinahamon nyo kung nasaan ang flood control, saan napunta ang pera. Ayan, napahiya kayo. Let me be clear, sabi ni Kong Paulo. Let me be clear. Every project allocated to my district has been properly implemented and completed. Ganyan po ang mga Duterte. Very perfectionist yan sila. If Abante wants the figures, ito na yung hamon mo, Abante, ha? I am directing that DPWH district and regional offices to release to him the official data and amounts, Duterte declared. Ayan. Yan ang tunay na hindi nagnakaw ng pera. Meron po siyang confidence na ipatawag ang DPWH at ipakita sa mukha ni Abante, heto yung proyekto namin, sampalin nyo, ipakain mo yung dokumento na yan. He pointed out, ano pinatutukulan dito, si Kong Paulo, he pointed out that no one needs to invoke Mayor Basti's name to get answers. Correct. Di ba? Bakit idaan mo pa kay Mayor Basti? Idirekta mo na sa ang tanong kay Kong Paulo. Any Davaoenyo can request project data from DPWH. Di ba? Ganyan po sila ka-transparent. Kahit sinong mga taga Davao, kahit sino ang mga constituents nila, that's for transparency. Kitang-kita lahat. Pwedeng magtanong at handang maipakita ni Kong Paulo. Our projects are transparent and our records are open. Meaning open to the public. Anytime na gusto mong tingnan, makikita mo. O ano ka ngayon, Abante? Pahiya ka dito. Sabi pa dito, don't drag my brother into your grandstanding. Kasi si Abante kasi pasikat. Akala niya siguro sikat siya. Hindi mo kasi alam, Abante, na ang daming taong galit sa inyo. Sa totoo lang. Kinakalibutan nga ako na hinamon mo si Kong Paulo. Yak! Ew! Sabi ng anak ko, yak! Ew! Yun ang expression kasi ni Brad Stephen. Yak! Ew! Unahin mo muna yung mga kasamahan nyo dyan na gumagawa ng kabulastugan na inilatag ni Bongbong Marcos ang kanilang mga contractors. Di ba? Unahin nyo muna yun bago kayo magtanong kay Kong Paulo. Duterte went further, mocking Abante's criticism of flooding in Davao. Walang ghost projects dito. Sabi yan ni Kong Pulong, walang ghost projects dito. Kasi mga taga Davao, walang third eye. Walang third eye dyan. At hindi kailangan ng third eye kasi walang ghost projects dito. Hindi kagaya ng mga kasamahan mo dyan. Walang bumabagsak na flood control projects. Pahiya ka dito, Abante! Wala kang makikitang bumabagsak na mga flood control projects dyan, Abante. Kasi may bakal. Yung sa lugar ng mga taga, yung iba dyan, walang bakal eh. Kung may baha man, humuhupa agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ninyo. Kakahiya.
This kind of, dyan mo talaga mako-compare ang tunay na sino yung magaling na leader, 'di ba? Ikaw Abante, wala ka sa kalingkingan ni Congressman Pulong. He fired back. Yan ang rest back nitong si Kong Paulo. So unahin niyo muna yung mga swimming pool yun dyan, Abante, 'di ba? Bago ka magngak-ngak sa Davao, unahin mo muna yung swimming pool yun dyan sa lugar nyo. Na ang itim-itim na. Nagkasakit na yung mga tao dyan dahil wala kayong leadership ninyo, bagsak. Di ba? Turning the tables. Duterte challenge Abante to first explain his own legitimacy as a lawmaker. Correct. Hinahamon ka ni Congressman Paulo Pulong Duterte kung karapat-dapat ka ba na umupo bilang congressman. Sagot, Abante. Pasalamat ka lang eh. Si Garcia ang Comelec dyan. Lawyer ni Bongbong Marcos dati. At very questionable pa ang mga pinanggagawa ng mga taga-Comelec ngayon. Maraming hindi natuwa sa Comelec ngayon. Sabi niya, in Bisaya ito ha, in Bisaya, sabi ni Paulo, unahon niya pagpasabot kung giunsa niya unahon niya pagsabot kung giunsa niya pagkalingkod sa Kongreso nga pildi man siya sa eleksyon. Sabi dito in Tagalog na unahin niya muna yung paglingkod niya sa Kongreso nga talo man siya sa eleksyon. Tama naman eh. Dapat bang tawagin ng congressman ang isa sa hindi nanalo sa boto? Kung pastor siya, pastor dapat ang tawag sa kanya, hindi congressman. Sabi yan ni Kong Pulong ha, hindi ka dapat tatawagin ng congressman, dapat ang tawag sa inyo pastor. Pastor ka naman talaga eh, di ba? The Davao Solon also accused Abante of playing lapdog to the House leaders. Kabalo ko, sabi ni Kong Pulong, I know nga busog na alam ko na busog kayo sa Makabayan Black. Tinagalog ko yung Bisaya kasi. Para sa inyong talent fee. 'Di ba? Alam kong busog na busog kayo sa Makabayan Black sa inyong talent fee. Nagbibigay pala ng talent fee ang Makabayan Black. Kaya nakapasok. Ganun ba? As tilap dogs sa inyong amo sa Congress. Siguro mas mabuti kung i-account ninyo ang transparency sake. Sabi ni Kong Pulong. He concluded by saying that while Abante wasted time politicizing, namumulitika naman tayo kasi Abante, Davao continues to benefit from infrastructures that is visible and verifiable. And at the same time, very transparent. Kung gusto nyong malaman ang pera na ginamit nito, ay makikita nyo talaga online. Instead of questioning projects that clearly benefit Davaoenos, maybe start answering for your own questionable position in Congress. Tama eh. Nangingialam kayo sa mga matitino na leader kasi inggit kayo, insecure kasi kayo. Why don't you mind your own business? Abante. Nakakahiya eh. Nagkikritik ka ng ibang lugar na hindi mo napansin yung sarili mong lugar, swimming pool na. Di ba? Nakakahiya. Duterte presented a thick book containing the list
of DPWH projects in the 1st Congressional District of Davao City for 2020 to 2022. He said his office has been giving copies of the book to anyone who requests one. Ayan, itong copy na ito, ipakain nyo kay Abante. Yung isang rin, yung nasibak dati ni Duterte, ipakain niya sa kanila ito. Di ba? So, ikaw, Abante, no? Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Napahiya ka na. Ikaw, Abante, wala kang karapatan para magmayabang. Unang-una, hindi ka nanalo. Nanalo ka lang sa Comelec. Dahil tinulungan ka ni Garcia na, sige, respetuhin natin yung na-disqualify yung kalaban mo. Pero sa mga constituents ninyo, isinusuka ka. Wala ka. Hindi ka nanalo. Ha? Nakakahiya. Kung ako ang nasa posisyon mo, I would rather give that position to your kalaban. Hindi ikaw ang gusto ng taong bayan. Remember that. Pangalawa, bago ka magbunga sa bunganga mo, bago ka magsabal-sabal sa bunganga mo, bago ka magtahol ng tahol sa bunganga mo, questioning Congressman Pulong Duterte, unahin nyo muna ang mga kasamahan nyo dyan na nalilink dito sa mga contractors na ipinakita ng presidente. Ito rin, isa pa ito eh. Yan yung mukha na yan. Isa ka pa. Pinagbibintangan mo ang Manila Bay dahil bumaha. Utot mo. Utot mo talaga. Hindi po kami ganyan katanga at bobo na hindi namin alam ang dahilan ng baha na yan. Ha? Ayan mismo si Bongbong Marcos ang nakakita na kahit isang hollow blocks wala siyang nakita. Di ba? Sa Bulacan. At hindi ko maintindihan itong administrasyon na ito. Bakit hanggang ngayon walang pangalan ng congressman ang naibigay? Meron na pala. Si Congressman Pulong. Si Congressman Pulong pa. Si Congressman Pulong pa ang inuna nila na sobrang matino at matibay yung mga flood control. Yan ang hirap kasi nitong ating administrasyon eh. Diyan po ako nasasaktan. Na yung mga matitino na mga government officials, sila pa yung inaapi. Si Magalong. Ito mga Duterte. Ang daming mga matitino. Kaya sabi ko, kailangan na talaga palitan ang lahat ng mga kongresista dyan sa Davao, sa Kongreso. Wala na. Majority na siguro. Hindi natin alam pero duda ko majority na of these congressmen ay questionable. Mabilang na lang ang yung mga matitino dyan. Naawa niya nga ako sa mga matitino eh. Nandyan ako sa naawa sa kanila. Tapos ngayon, lumalabas, nagtitrending ang kanilang mga pamilya, nagfi-flex ng kanilang kayamanan. Ang dami dyan. Mga anak nila, nagfi-flex ng mga kayamanan nila. Mga anak ito ng congressman Mga anak, mga cousins ng mga congressman. Nakakahiya. Nagfi-flex kayo ng nakaw na pera sa bayan, sa kaban ng bayan. Diba? Tingnan nyo. Gaano kakawawa ang taong bayan. Meron ng iba dyan, halos konting hangin lang. Wala na. Lilipad na ang kanilang bahay dahil sa kanilang status na they are very poor.
Pero kayong mga ilang mga kongresista dyan, ang gara-gara ninyo. Bulletproof pa yung mga sasakyan ninyo. Rolex yung mga relo ninyo. Nagtatanong ngayon ang taong bayan, saan galing yung mga pera na yan? Sige nga, kasi i-lifestyle check kayong lahat eh. Di ba? I-lifestyle check naman kayo ni Bongbong Marcos. Sige, tingnan natin saan hahantong itong mga investigasyon na ito. Kayo pala ang dahilan. Kaya lugmok na lugmok ang bansang Pilipinas. Hindi man pobre ang Pilipinas. Maraming pera ang Pilipinas. Billions, trillions of pesos ang pera ng Pilipinas. Pero meron lang talagang mga kawatan sa gobyernong ito. Ang sobrang dami. Natutuwa na tayo noon sa panahon ni former President Duterte, noong nabawas-bawasan na yung korupsyon eh. Kasi merong PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Noong si Bongbong Marcos na ang presidente, binuwag niya itong PACC. Ayan, dumami na naman ang korupsyon. Kawawang-kawawa ang Pilipinas. Buti na lang na ang Panginoon ay nasa atin. Tinutulungan tayo ng Panginoon para mabuking itong mga kabalastugan ng ginagawa ng mga ilan dyan sa mga congressman. Kasi inulan ng inulan. Sabi ng Panginoon, uulanin ko ito para mabisto itong mga kabalustugan ng flood control projects na yan. Tinulungan tayo tinulungan tayo ng Panginoon dyan. Diba? So, what do you expect from these corrupt officials? Ikaw, Abante, imbestigahan nyo muna ang mga kasamahan ninyo na sangkot doon sa mga contractors. Yun ang payo ko sa iyo. At patunayan mo rin na malinis ka. Okay? Bago ka magmamalinis kay Congressman Pulong, patunayan nyo muna. Kasi si Kung Pulong, drug test, nagpa-drug test na. Talking about flood control projects, pinakita na niya. Ano pang gusto nyo? Yan ang sabi ko sa iyo, Abante. Huwag kang mamumulitika. Kasi kung mamumulitika ka, di ko lang alam saan ka pupulutin. You will become a normal citizen na naman. Pasalamat ka lang na disqualified yung kalaban mo eh. Di ba? So yun po lang ang ating kasi gusto ko lang talagang ipagtanggol ang mga Duterte, no? At hindi po tayo bias rito kasi po meron po tayong ebidensyang ipinakita. Kasi kung ang dokumento ni Congressman Pulong ay questionable, ibabanata natin si Congressman Pulong Duterte, pero hindi man siya kitang-kita naman ang ebidensya na matino yung mga proyekto, di ba? So si Abante ang babanatan ko kasi puro lang daldal sa bunganga ang alam nito eh. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga topic natin. Anong masasabi nyo dito kay Congressman Abante? Anong masasabi nyo dyan sa mga kasamahan dyan sa Congress, yung mga sangkot sa contractors na ito? At maniniwala ba kayo na corrupt itong si Congressman Paulo Duterte? Naniniwala ba kayo? Ako hindi. Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang inyong mga komento sa comment section. Okay? Yung mga argumento ninyo, usap-usap tayo. Sa mga audience ngayon na nanonood, please like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, malaman ang katotohanan. And sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na kasi libre lang ang mag-subscribe. Okay? Walang bayad. Updated ka pa kapag nakasubscribe ka sa akin. Okay?
See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.